So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga, mga minamahal, umarangkada na po itong si former Senator and Attorney Leila de Lima. So, ngayon nga po guys, ito yung balita. Basahin natin ha. Sabi dito, look, former Senator Leila de Lima Middle files her certificate of nomination, certificate of acceptance of nomination or CONCAN as first nominee of Mamamayang Liberal or ML party list at the Manila Hotel Tent City on Saturday, October 5. Yan po yung balita ni Bong Patino. So mga minamahal, alam naman natin na itong pagtakbo talaga ni de Lima, hindi ito dahil sa pansariling interest bagkus gusto niyang mabigyan ng hustisya ang kanyang sarili at yung humigit kumulang 30,000 na mamamayang Pilipino na binaboy, na tinarantado, na kinupal ni former President Rodrigo Roa Duterte. Iisa lang mga minamalang ibig sabihin ng pag-file niya nito. Gusto niya pong magkaroon ng hustisya ang sarili niya at yung mga kinupal na mamamayang Pilipino. So, do you think mga minamahal na mananalo itong si de Lima? Of course, yes. Mananalo mga minamahal itong si former Senator Leila de Lima, lalo pat madami na po ang sabik na sabik sa kanyang pagbabalik at gusto pong ibalik ni de Lima yung ginawang pangungupal ni former President Duterte sa kanya. Biruin yung 7 taon na nakulong tong taong to. Tapos sa kanyang 3 drug cases, lahat po yun acquitted. So, hindi basta-basta matatanggal yung kirot at sakit dun, mga minamahal. For almost 7 years. 7 years na nasayang ang nawala sa buhay mo. 7 taon ang kinuha ng mga kupal na mga nasa administrasyon noon dahil napagtripan ka lang dahil ikaw ay lumalaban sa kanilang mga katarantaduhang ginagawa. Kasi yung kwento dito mga minamahal, di ba dating Department of Justice Secretary, itong si de Lima, balak pa imbestigahan yung double death squad, mga minamahal. Ngayon, mukhang merong something na hindi pwedeng makita sa double death squad na yun. Ano yung nangyari kay de Lima? Pinatahimik. To the point na tahimik talaga sa loob ng administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte. So, itong kanyang pagtakbo mga minamahal, ako po ay sumusuporta. 100% po ang aking pagsuporta dito kay de Lima. At saka mga minamahal, tingnan nyo kapag si de Lima ay makapasok, 'di ba, manalo, dahil tinanggap niya yung nominee na yan, magkakaroon siya ng kapangyarihan sa House of Representative. Tingnan nyo kahit 3 lang yan, si Manuel, si Brosas, tapos si Franz. 'Di ba? Nagkakaroon sila ng boses. Meron pa din silang power kasi yung House of Representative is one of the most powerful house sa bansang Pilipinas when it comes to investigation. So dahil hindi pa nga natin nakakamit ang totoong hustisya, dahil nga masyadong matigas, mga minamahal, itong si former President Duterte, papasok dyan si de Lima. Kaya nga napapansin nyo na hindi pa nagpa-file ng kaso. Pansin nyo, mga minamahal, hindi ko pa nakitang nag-file ng kaso itong si former Senator Leila de Lima against dito kay former President Duterte. Siguro when the time is right, 'di ba? Yung tamang pagkakataon, tamang hakbang, tamang oras at minuto lang ang inaantay dito mga minamahal ni former Senator Leila de Lima. Yung kumbaga perfect timing, 'di ba? Para yung kung sakaling mag-file ka man, gusto niya yung walang butas, 'di ba? Yung hindi makakalusot sa butas kasi pwedeng malusotan yan ni Digong, mga minamahal. So, ang gagawin niya, yung ginagawa ni Senator Risa Ontiveros, like magsisimula sa investigation, and after magkaroon ng investigation, kakalampagin yung mga ahensya na related nga po sa kanyang kaso. 'Di ba? Kakalampagin yan. And after makalampag yan mga minamahal, yung mga ahensya na sangkot, 'di ba? Na nananahimik lang, yun yung papagalawin nila para magkaso.
To the point na itong si Dilima, papetiks-petiks na lang. So, agree ba ako sa gagawin ni Dilima kung sakali? Yes, of course, mga minamahal. Bakit naman hindi? On behalf na lang sa humigit kumulang 30,000 na mamamayang Pilipino na mga namatay during the height of drug war campaign na madugo, di ba? Hindi naman kasi kailangan mga minamahal magpatupad ng war on drugs, yung araw-araw na patayan. Gaano ba kalaki yung population ng Pilipinas? Di ba? Nasa 100 million na tayo. Gaano nga ba karami yung mga adik? Almost 1% lang mga minamahal. So, hindi mo kailangan araw-araw na meron kang ginagawang patayan, di ba? Hindi naman kasi Davao ang Pilipinas Kung sa Davao madaming adik, wag yung itulad sa bansang Pilipinas. Kasi mga minamahal, ang nangyari kasi dito, mga tanim bala, tanim tao, 'di ba? Tanim ebidensya, tanim kwento, yan po yung nangyari to the point nga na nabiktima si Dilima, 'di ba? Tinaniman ng kwento, tinaniman ng mga exaggerated na mga plano nila para mapatalsik itong si Dilima at ibaon sa hukay. Ang daming naka-experience nun mga minamahal, hindi lang itong si former Senator Leila de Lima. Kaya nga, yung sakit nito na dala-dala niya, hindi pa yan basta-basta na natatanggal. Although, nabunutan siya ng tinik dahil ngayon, laya na siya, nagkaroon na siya ng free will, meron na siyang kalayaan. Pero yung sakit na ipinadana sa kanya, hindi pwedeng thank you na lang yun. Hindi pwedeng, wala na yun dahil nakalaya naman ako. Hindi pwedeng ganun yun. Maghihiganti ito, mga minamahal. Itong si former Senator Leila de Lima. Naaamoy ko, mga minamahal, na babalikan niya itong si former President Duterte dahil nga po sa ginawa niyang kakupalan. At mga minamahal, wag niyo pong kalilimutan sa listahan niyo itong si Leila de Lima dahil alam naman natin na itong si Leila de Lima nung panahon nung siya ay senador, madami po itong mga napatupad na batas. At isa sa mga hindi ko malilimutan dito mga minamahal is yung 4Ps. Malaki po yung tulong ng 4Ps sa mamamayang Pilipino. Ang problema nga lang, may pros and cons, diba? Tinulungan ng 4Ps ang mamamayang Pilipino, ngunit tinulungan naman ng gobyerno yung mga Pilipino na maging tamad. Ang iba lang, hindi ko nila lahat kasi imbis na yung 4Ps ay gamitin sa tama, ang iba mari utang muna, 4Ps na lang. Diba? Ganon yung nangyayari nga, mga minamahal. So that, dapat ang mangyari dito is, bigyan na lang ng trabaho, diba? Ang Pilipino, instead na umasa sa ayuda ng ating gobyerno. Pero anyway, mga minamahal, madaming nagawang magandang batas itong si former Senator Leila de Lima at karapat-dapat nga din naman na maipasok ito dito sa sa House of Representatives. So, yun po mga minamahal. So, panigurado kapag nanalo itong si de Lima, walang kawala, walang takas itong si former President Duterte sa kanya. Dahil isa po itong tanyag at magaling na abogado itong si de Lima at hindi niya po hahayaan ng kanyang sarili na ganun-ganun na lamang ang mangyayari sa kanya. So yun po mga minamahal, it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, ingat mga kababayan.